Kumusta po kayong lahat? At umaasa po ang inyong lingkod na patuloy kayong nag-i-enjoy sa lahat ng ating mga pinag-uusapan sa ating series, The Book of Romans, The Gospel According to the Apostle Paul, Part 5. Nabot po ng medyo mahaba ang ating pagtalakay, bagamat hindi detalyado ang ating pong pag-uusap verse by verse sa Book of Romans, medyo mahaba po ang ating tinalakay. And I hope na nakadagdag po sa inyong kaalaman at sa inyong pag-asa, sa inyong kagalakan ang ating mga pinag-aaralan na mga salita po ni Apostol Pablo sa Aklat ng mga Roma, which talks about the salvation that we have in Christ Jesus. You can share this with friends, sa mga simple Bible study po nyo, sa mga kaibigan nyo na gusto nyong i-share ang mabuting balita, the gospel of salvation. You can share these videos with them. You can study together at maganda po na magkaroon po kayo ng interaction as you study and as you learn this series, the Book of Romans, the Gospel according to the Apostle Paul. At narito na nga po tayo sa last installment ng ating pag-uusap sa the Book of Romans. We are saved for good works, or we are saved to do good works. Last time po ay sinabi natin na dati wala tayong kakayanang makagawa ng mabuti. Lagi tayong talunan. Lagi tayong nagpapatuloy sa kasalanan. And the reason is we did not know the secret. Dati-rati yung ating ayaw ay yun ang ating ginagawa at yung gusto nating gawin hindi natin magawa. Now we learn from Romans chapter 8 that it is by the power of the Holy Spirit, the guidance of the Holy Spirit, that we can be victorious over sin. It is by the power of the Holy Spirit that dwells in us. It transforms us and it confirms that we are children of God. Salamat po sapagkat now we can be so sure that we are saved, and we are saved for good works, for the purpose of doing good works, for the purpose of being able to do good works. Mga kapatid, let me be clear right here at the beginning that good works are not the basis or causes or cause of our salvation. Hindi po ito ang pinag-uugatan ng ating kaligtasan. Good works are the fruit or evidence of our salvation. But remember, we can only do good works by the power and presence of the Holy Spirit, kagaya po ng ating pinag-usapan sa nakaraan. It is only by the power of the Holy Spirit that is at work in you and in me. Ninyo, napakaganda po ng sinabi ng Titus chapter 2, verses 11 and 14. This is very liberating. How we can overcome sin. Ito po, basahin natin. For the grace of God, take note on that, has appeared that offers salvation to all people. Grace of God offering salvation. It, meaning the grace of God, it teaches us to say no to ungodliness and worldly passions and to live self-controlled, upright, and godly lives in this present age, while we wait for the blessed hope, the appearing of the glory of our great God and Savior, Jesus Christ, who gave himself for us to redeem us from all wickedness and to purify for himself a people that are his very own, eager to do what is good. Biyaya ng Diyos. For the grace of God has appeared that offers salvation, justification, pagpapatawad. Pero ang biyaya ng Diyos hindi po lamang tumutulong for justification. Ang sabi, yun ding biyaya ng Diyos na yon ang nagtuturo sa atin ng para magsabi tayo ng no to ungodliness and worldly passions. Therefore, the grace of God is not only for justification, but the grace of God is also for sanctification, because the grace of God is the power that helps us to say no to ungodliness, worldly passions,
So we can live self-controlled, upright, godly lives. At napakaganda po ng sinabi sa dakong huli ng chapter 2:11 hanggang 14. Tayo, people that are His very own, eager. I love how the New International Version said it. Eager to do what is good. That is who we are in Christ Jesus. Yan ang mga anak ng Diyos na sa biyaya ng Diyos ay nangaligtas at sa biyaya ng Diyos ay nakakapagsabi ng no to all ungodliness and worldly passions. At because of the grace of God, dahil sa biyaya ng Diyos, tayo ang mga tao na very eager to do what is good. Meron ka pa kayang mailalaban dyan? Meron ka pa kayang maitatapat dyan? How beautiful it is, how liberating it is. At nung nakita ko nga po ito mga kapatid, talaga pong nagkaroon ng malaking pagkaunawa ako kung paano nga ba nabubuhay ang mga Kristiyano na sumusunod sa Panginoong Jesucristo at nagpapatuloy na lumalayo sa kasalanan. Not because I ought to, na para bang hinihila ko ang aking mga paa sa pagsunod, but it is only by the power of the Holy Spirit that is at work in me, the grace of God helping me to say no to ungodliness. Kaya sinasabing, alam mo, kapag natutunan mo yung grace, magiging license na yan. Lisensya na yan para magkasala ka. Ang sabi po ng Titus 2:11, yung pangang grace ng Diyos na yan ang magtuturo sa iyo to say no to ungodliness and worldly passions and to live self-controlled, upright, and godly lives in this present age. Eager to do what is good. Grabe, no? Grabe. Mapagpalayang katotohanan. I hope that sets you free as this sets me free. Kung ang mabubuting mga gawa ay hindi paraan upang maligtas, hindi basihan ang mabubuting gawa upang maligtas, anong halaga nito? Bakit mahalaga ito? Ano ang importansya ng mabubuting gawa? Number 1, ang mabubuting mga gawa ang magiging batayan ng ating gantimpala. Bagamat walang kinalaman ang mabubuting gawa upang ikaw ay pumasok sa langit o hindi papasok sa langit sapagkat hindi ang mabubuting gawa magiging batayan ng iyong kaligtasan, ang mabubuting mga gawa ay ebidensya. At bilang mga ebidensya ng iyong kaligtasan, ang mabubuting gawa ang magiging batayan ng iyong gantimpala. Unang Korinto 3:11 hanggang 15. Sapagkat sino man ay hindi makapaglalagay ng ibang saligan maliban sa nakalagay na ito'y si Kristo Jesus. Subalit kung ang sino man ay magtatayo sa ibabaw ng saligang ito ng ginto, pilak, mahalagang bato, kahoy, dayami, pinaggapasan, ang gawa ng bawat isa ay mahayag sapagkat ang araw ang magbubunyag nito. Sapagkat ito ay mahayag sa pamamagitan ng apoy at ang apoy ang susubok kung anong uri ng gawain ang ginawa ng bawat isa. Kung ang gawa ng sinuman tao na kanyang itinayo sa ibabaw ay manatili, siya ay tatanggap ng gantimpala. Kung ang gawa ng sinumang tao ay matupok, siya ay malulugi. Bagaman siya ay maliligtas, ngunit tanging sa pamamagitan ng apoy. Wala pong kinalaman sa pagpasok sa langit ang kaligtasan maliban sa ito'y ebidensya. Hindi ito basihan. Ang pagpapakabanal mo hindi basihan kung ikaw ay papasok sa langit o hindi sapagkat kahit po tayo magpakabanal, hindi ito magiging batayan kung ikaw ay papasok sa langit sapagkat hindi tayo magiging 100% na banal. We can try our best, but it could not be the basis because we will be imperfect, but only in glory that we will be perfect. So, hindi pwede maging batayan ang mabubuting gawa. Pero mahalaga ang mabubuting gawa
upang makita kung genuine ang iyong pananampalataya at upang, sabi nga po sa ating pinag-uusapan dito sa number 1, upang maging batayan ng iyong gantimpala. At kung ano ang iyong ginawa, kung ang iyong mga ginawa ay hindi natupok, ibig sabihin siguro ang mga ang iyong motibo ng paglilingkod, ang iyong desire to serve God, ang ginamit mo ay ginto, pilak, mahalagang bato. Ibig sabihin you are pure in your motives when serving the Lord. Hindi ka naglilingkod so that makita ng mga tao ang iyong kagalingan at ang iyong kagandahan. Hindi ka selfish. Ang paglilingkod mo ay talagang from your heart to God, out of your gratefulness. Yan ang mga gawang ginto ang ginamit, pilak at mahalagang bato at hindi yan masusunog at yan ay tatanggap ng gantimpala. Pero kapag ang iyong motibo sa paglilingkod ay iba, tungkol sa pagsikat, tungkol sa makita ang kagalingan mo, kahusayan mo, o anumang bagay na maling motibo, ang lahat ng mga ginamit mong ito, kahoy, dayami, at pinagkapasan ay matutupok at ikaw ay malulugi. Bagamat maliligtas ka, wala kang gantimpala. Sana po maging maliwanag yan kung saan natin magagamit ang ating mga mabubuting gawa. Pangalawa po, ano pa ang kahalagahan ng mabubuting gawa kung hindi ito magiging batayan ng kaligtasan? Tayo ay hahatulan ayon sa mga gawa na nakasulat sa mga aklat ng buhay. Subalit tayo ay ligtas dahilan sa ang ating pangalan ay nakasulat sa aklat ng buhay. Apokalipsis 20:12-15. Kasi dito po makikita natin mga kapatid na may dalawang uri ng aklat. Basahin po natin, Pahayag 20:12-15, sabi sa Tagalog. At nakita ko ang mga patay, mga dakila at mga hamak na nakatayo sa harapan ng trono at binuksan ang mga aklat. Binuksan din ang isa pang aklat, ang aklat ng buhay. Nakita po niyo? Ang mga aklat, ang aklat ng buhay. At ang mga patay ay hinatulan ayon sa kanilang mga gawa ayon sa nakatala sa mga aklat. Plural. At inuluwa ng dagat ang mga patay na nasa kanya at ibinigay ng kamatayan at ng Hades ang mga patay na nasa kanila at hinatulan ng bawat tao ayon sa kanilang mga gawa. Ang kamatayan at ang Hades ay itinapon sa lawa ng apoy. Ito ang ikalawang kamatayan, ang lawa ng apoy at ang sino mang hindi natagpuang nakasulat sa aklat ng buhay ay itinapon sa lawa ng apoy. Mga kapatid, notice, two books. Isang mga aklat, ang mga aklat, plural, na ang sabi doon ay binuksan ng mga aklat at ang mga taong ito ay hinatulan ayon sa kanilang mga gawa, ayon sa nakatala sa mga aklat. Ano po ang mga aklat na ito na hinatulan ang mga tao ayon sa kanilang mga gawa? Well, there are two views. Number one, it could be the scripture. Nagmamatch ba ang buhay mo sa sinasabi ng Biblia? Isa pong pananaw tungkol sa mga aklat. Books. Hatulan ka batay sa sinabi ng mga aklat. Pangalawa, na pananaw po sa mga plural na ito ng mga aklat ay ito daw po ay ang mga talaan ng mga ginawa mo from day one you were born. At naroon ang lahat ng mga ginawa mo na mga ginawa mula sa iyong pagkabata hanggang sa ikay tumanda at nakasulat lahat sa mga aklat kasi marami kang buhay, mahaba ang buhay, lahat ng ginawa mo nakasulat doon ang iyong mga gawa at doon ka raw hahatulan at titingnan ang iyong mga gawa ayon sa mga nakasulat sa mga aklat at sigurado kung yun ang magiging batay, yung mga nakasulat sa mga aklat na ayon sa iyong mga ginawa mula pa nang ikaw ay nagkaroon ng tinatawag na
kamalayan sa pagkakasala ay walang makakapasok sa langit. Salamat na lamang ang sabi sapagkat hindi lamang ang mga aklat ang pagbabatayan sapagkat may isa pang aklat na pagbabatayan at ang sabi doon, ang maganda doon sa aklat na yon ay yun ang aklat ng buhay na kung saan ay nakasulat ang iyong pangalan. Bagamat sa mga aklat ay marami kang mga pagkakasala, ay makikita naman na bagamat ika'y makasalanan at sumuway sa Diyos ng todo-todo, labis-labis, patuloy, tinanggap mo si Kristo bilang tagapagligtas. Tinanggap mo ang regalo niya na biyaya. Ikaw ay nabalot ng dugo ni Kristo. Ikaw ay mayroong robe of righteousness. Kaya ang pangalan mo'y nasulat sa aklat ng buhay. Bagamat maraming mga problema na nakasulat na mali at kasalanan doon sa mga aklat ng buhay, ang mahalaga ay ganito, nakasulat naman ang iyong pangalan sa aklat ng buhay. Dahilan sa biyaya ng Diyos, napatawad ka sa iyong mga kasalanan. Kaya yes, tayo hatulan ayon sa mga gawa at na nakasulat sa mga aklat at tiyak na bagsak tayo. We will fail. Subalit, tayo ay ligtas. Hindi dahilan sa mga nakasulat sa mga aklat ng buhay, kundi tayo maligtas dahilan sa ang ating pangalan ay nakasulat sa aklat ng buhay. At doon mo masasabi, Lord, ang dami kong mga kasalanan na nakasulat sa mga aklat ng buhay. Salamat sapagkat bagamat ako'y makasalanan, sa aking pagtanggap kay Jesus, sa aking kamatayan sa aking kasalanan, sa aking pagkabuhay na muli mula sa aking kasalanan, sa tubig ng bautismo, ako ay may buhay na walang hanggan. Salamat sapagkat mayroong opportunity ng buhay ko ay magkaroon ng kaligtasan. Nakasulat ang aking pangalan sa aklat ng buhay. Kaya mahalaga ang mabubuting gawa. Lahat ng ating mabubuting gawa ay titingnan ng Diyos. Pero bagamat hindi tayo nakakompleto, nakaperfecto, because your name is written in the book of life, you are going to heaven. Not because of your own righteousness, but because of the righteousness that is in Christ Jesus. Pangatlo, bakit pa at ano pa ang kahalagahan ng mabubuting gawa? Ang mabubuting mga gawa ay bunga o katunayan ng kaligtasan natin. Efeso 2:3. Sapagkat kayo'y kanyang pinakamahusay na gawa na nilalang kay Kristo Jesus para sa mabubuting gawa na inihanda ng Diyos ng una pa upang siya nating lakaran. Tayo po ay pinaghandaan ng Diyos noon pa man nang tayo ay when we were recreated in Christ Jesus. Tayo po ay pinaghandaan ng Diyos ng mga bagay na mabubuti para makagawa ng mabuti. Tayo po ay workmanship of God. Tayo po ay masterpiece of God. We were created in Christ Jesus in order to do good works. And that is why we do good works. Because we were recreated in Christ Jesus, hindi na tayo dapat magpatuloy sa ating kasalanan. We do not live any longer in the old self, but in the new life that we have in Christ Jesus. Mga kapatid, merong minsang pinagtatalunan at pinag-uusapan patungkol po kay Pablo at kay Santiago. Si Apostol Pablo po ba at Santiago ay nagkokontrahan o nagtutulungan? Kasi ayon po sa ibang komentaryo, at kahit nga po sa umpisa si Martin Luther ay hindi halos matanggap na part ng canon ang
Book of James, bagamat sa huli na unawaan niya at nakita niya ang solusyon, ay tinatanggihan po ng iba na magkakontra si Santiago at si Apostol Pablo. Kasi ito daw po ang sinasabi nila. Can a person be saved with faith without good works? James said no. A person cannot be saved with faith without good work. Hindi siya pwedeng maligtas ng pananampalatayang walang mabubuting gawa. James said no. Tingnan po ninyo. James 2:14. What good is it, my brothers, if someone says he has faith but does not have works? Can that faith save him? Verse 17 of James chapter 2. So also faith by itself, if it does not have works, is dead. Maliwanag po yung sinabi ni James. Kaya ang pinagtatalunan ngayon, si James ba at si Paul ay nagkokontrahan o nagtutulungan? Sila ba'y merong hindi pinagkakaintindi at pinagkakasunduan? O baka naman hindi lang natin naintindihan ang sinasabi ng Apostol Pablo at sinasabi ni Santiago? Can a person, para kay Apostol Pablo, can a person be saved with good works without faith? The Apostle Paul said, no. Romans 3:28. For we hold that one is justified by faith apart from works of the law. Kaya para kay Apostol Pablo, a person can be saved with good works but not without faith. Maligtas na may mabubuting gawa. Oo, kasi ebidensya yan. Sinabi naman niya sa Ephesians 2:10, pinag-usapan natin yan. That is the evidence for good works, workmanship in Christ Jesus. We create in Christ Jesus to do good works. Maligtas ng tao with good works, pero hindi nang walang pananampalataya. Kasi para kay Apostol Pablo, mahalaga din po ang good works as evidence but not as basis of salvation. Kasi walang maliligtas kung ang magiging batayan ng kaligtasan, basis po ay good works. Kaya sabi niya, justified by faith apart from. Pinatatawad ang tao. Pumapasok at papasok ang tao, hindi sa pamamagitan ng paggawa, kundi apart from works of law. Paano natin ngayon i-reconcile itong dalawang parang nagtatalo at nag-uumpugan si Paul at si James? Kasi para kay James, ay maliwanag ng binasa natin kanina, can that faith saves him? So also faith by itself, if it does not have work, it's dead. Para naman kay Apostol Pablo, for we hold that one is justified by faith apart from works of the law. Paano natin po i-reconcile ang dalawang ito? And there is a way to reconcile the two. And to understand kung ano po ang senaryo ng sinasabi ni James at anong senaryo ng sinasabi ni Paul. And let me show you a chart. Ito po ang chart na gusto kong ipakita sa inyo. Yung ugnayan ng faith and good works, reconciling Paul and James. Tingnan po ninyo sa chart, makita niyo doon sa itaas, yung forgiveness of sin or salvation. Kapag ang pag-uusapan po mga kapatid ay forgiveness of sin, justification or salvation, kapag yan ang pag-uusapan, ang may direktamenteng, may kaugnayan dyan, ay ang pananampalataya. And this is what Paul is saying. Ito yung binibigyang diin ni Apostol Pablo sa chart na ito. Ang sabi nga po niya sa Roma 3:28, ang tao ay pinapaging matuwid sa pamamagitan ng pananampalataya
forgiveness of sin, salvation, hiwalay sa mga gawa ng kautusan. Ito yung tinutukoy niya. Gusto mong mapatawad sa kasalanan, gusto mong magkaroon ng kaligtasan, pinapaging matuwid sa pamamagitan ng pananampalataya. Because what is directly related to the forgiveness of sin and salvation is faith. Ito yung vertical ang binibigang emphasis ni Apostol Pablo. Ngayon, ang binibigang emphasis naman po ni James ay yung horizontal, yung relasyon ng faith and good works. Kasi ang sinasabi nga po ni James, pwede ba if someone says he has faith but does not have works, pwede ba yun? Ang sinasabi ni James, dapat yung faith mo may good works. Tingnan po ninyo, walang kontrahan yung sinasabi ni Paul at sinasabi ni James. Kasi ang sinabi ni James, may kahalagahan ng good works sa faith. Pero ang faith, ang direktamenteng may kahalagahan para sa forgiveness of sin and salvation. Kaya sabi ni James sa 2:22, ang pananampalataya ay gumagawang kalakip ng kanyang mga gawa at ang pananampalataya ay nagiging ganap papaano sa pamamagitan ng mga gawa. Tingnan po ninyo mga kapatid na hindi po ina-address ni James yung forgiveness of sin. Makita po niyo yung arrow na ginawa ko na kulay orange indirectly. Meron lang pong indirect relationship yung good works sa forgiveness of sin. But ang tunay na may kaugnayan sa forgiveness of sin or sa salvation ay yung sinabi ng Apostol Pablo sa Romans 3:28. Ngayon, nakikita ba ang pananampalataya? Hindi. Nakikita ba ang liit o laki o lawak ng pananampalataya? Answer, no. Paano nakikita ang pananampalataya? Sabi ni James, di ipakita mo sa pamamagitan ng mga gawa. Kasi abstract po ang faith. Hindi nakikita. Para makita ang faith, kinakailangan may mabubuting gawa. Kaya hindi po kumokontra ang lahat ng ito. May ugnayang tama ang faith at ang forgiveness of sin. At may ugnayang tama ayon kay James ang faith at ang good works. Kaya maliwanag po ang sinabi ng Efeso 2:8 at 9 sa chart natin na mababasa natin, ito ay sapagkat sa biyaya kayo'y naligtas sa pamamagitan ng pananampalataya at ito ay hindi sa inyong sarili, ito ay kaloob ng Diyos. Ito ay hindi dahil sa gawa upang hindi magmalaki ang sinuman. Kasi hindi po ang mabubuting gawa ang may direktamenteng may kaugnayan sa forgiveness of sin. And I hope that this chart is helping you and me reconciling the seemingly contradiction of Paul and James na wala naman po talaga. Kasi may iba silang tinutukoy, may iba silang pinag-uusapan. Ang pinag-uusapan at sinutukoy ng Apostol Pablo, yung relasyon ng faith sa salvation, sa forgiveness of sin. Ang sinasabi ni James sa chapter 2 ay ang relasyon ng mabubuting gawa sa pananampalataya na kung wala ang mabubuting gawa, ay di wala kang pananampalataya. At sapagkat wala kang pananampalataya, lumalabas na siguro wala kang kaligtasan sapagkat mahalaga ang pananampalataya upang maligtas. Kaya walang kontrahan po. Complementary, not contradictory. At sana po ay nakatulong ang chart na ito para makita natin ang ugnayan ng faith and good works na hindi po sila nagkokontrahan. Hindi po magiging batayan ang ating mga good works sa forgiveness of sin and salvation, yung sanctification na tinatawag, kundi yung justification lamang, justified by faith na sinabi po ni Pablo sa Romans 3:28. Na yun ang means to receive salvation. Grace is the basis. Let me say this. The book of Romans is teaching us grace is the basis or source of salvation. Faith is the means or channel of salvation.
Ang pananampalataya ang daluyan, paraan ng pagtanggap ng kaligtasan. Ang bautismo, the book of Romans teaches, baptism is the occasion or time of salvation. And good works, ang mabubuting gawa, are the evidences of salvation. Ang hindi po nagiging maganda sa ating presentation ng salvation, lahat ito nagiging paraan ng pagliligtas. Means of salvation. Ano ang means? Kinakailangan faith. Okay. Ano pa ang means? Baptism. Yan means din yan para maligtas. Paraan din yan para maligtas. Ano pa? Good works. Paraan din yan para maligtas. Kapag po hindi natin nilagay sa tamang lugar ayon sa itinuturo ng aklat ng Roma at ni Apostol Pablo in general, kung ano ang role ng grace sa salvation, ano ang role ng faith sa salvation, ano ang role ng baptism sa salvation, ano ang role ng good work salvation, kapag nagkahalo-halo ang mga ito, it will create a confusion. Mabuti kung confusion lamang, pero baka nga wrong teaching pa about salvation. Pag ito'y naghalo-halo, kagaya ng aking nasabi na ang faith, ang baptism, ang good works ay naging all means, kagaya nga po ng nabanggit ko sa unang pagtalakay natin na meron pong tendency ang Restoration Movement forefathers na gawin lahat itong means, paraan para maligtas. Pati good works, paraan para maligtas. Then, it seems that we are not preaching the gospel that Jesus and even the apostles taught. Kasi nagkakahalo-halo at hindi natin nilalagay sa tamang sitwasyon at tamang pag-unawa ang role ng grace sa salvation, which is based, yan ang basihan, hindi ang good works. Ang faith ang means sa salvation, ang baptism ang occasion na tayo inilulubog, inililibing at muling ibinabangon sa bagong buhay. At ang good works ay hindi batayan, not basis, but evidences. Bunga na ikaw ay may pananampalataya. Sapagkat hindi nakikita ang pananampalataya. Pag ito po hindi naging magulo at naging ganito kaayos ang pananaw natin, then I believe that we agree with the Apostle Paul what salvation is all about based on the book of Romans. At kapag ito ang nangyari, ito po, the triumphant conclusion to the doctrine of justification by faith or salvation from sin. Babasahin ko po ang triumphant conclusion ng salvation or justification by faith. Romans 8:31 hanggang 31, babasahin ko po sa aklat mismo, wala po ito sa PowerPoint. Let me read to you. Ito po ang triumphant conclusion to the doctrine of justification by faith. What then shall we say to these things? If God is for us, who can be against us? He who did not spare his own son, but gave him up for us all, how will he not also with him graciously give us all things? Who shall bring any charge against God's elect? It is God who justifies. Who is to condemn? Christ Jesus is the one who died. More than that, who was raised, who is at the right hand of God, who indeed is interceding for us. Who shall separate us from the love of Christ? Shall tribulation or distress or persecution or famine or nakedness or danger or sword? As it is written, for your sake we are being killed all the day long. We are regarded as sheep to be slaughtered. No, in all these things we are more than conquerors through him who loved us.
For I am sure that neither death, nor life, nor angels, nor rulers, nor things present, nor things to come, nor powers, nor heights, nor depth, nor anything else in all creation will be able to separate us from the love of Christ in Christ Jesus our Lord. Praise God for the triumphant blessing, assurance of salvation coming from the teaching of the Apostle Paul, the justification by faith. What God has done, what God has initiated for us in Christ Jesus, because of his love, it gives us all believers, tayong lahat ng mga mananampalataya, a joyful assurance of salvation. Yes, blessed assurance, Jesus is mine. Dressed in his righteousness alone, faultless stand before thy throne. This is our triumphant, our victory because we have been justified by faith. Grace is the basis. Faith is the means. Baptism is the occasion. And good works are the evidences of salvation. Mga kapatid, nagpapasalamat po ako sa inyong mahabang pakikipaglakbay sa akin sa ating journey sa Book of Romans chapter 1 through 8. It's been a while, but I hope na nakatagdag po ito at naging malaking pundasyon para po sa inyo upang maunawaan ninyo at yakapin ninyo ang kaligtasan na kay Kristo Jesus. The gospel is the power of God unto salvation. And the book of Romans is the gospel according to the Apostle Paul. Sana basahin at ulit-ulitin yung basahin. Because this book will set you free. It will liberate you completely as I have experienced it. Dahil po sa biyaya ng Diyos. Mga kapatid, nagpapasalamat po ako sa inyong lahat at patuloy na nagbibigay ng papuri sa Diyos. Ito po ang inyong lingkod, Jonathan Oriliasa. Hanggang sa muli. Pagpalain kayo ng Panginoon.